Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni former President Duterte na maganda ang implication sa ating bansa. Lumalabas na parang nagkakabati na sila ni PBBM. Yan po ang kailangan natin, yung tumigil muna yung world war between the two. Ito po ang pahayag ni PBBM na post sa YouTube. Sabi niya, in fairness to President Marcos, hindi niya intensyon na takutin ako, na arestuhin ako ng ICC. Hindi naman tama na ipahid mo sa kanya yung kasalanan na hindi niya ginawa. He was not the one who initiated it. He was not the one who asked the ICC to come and investigate if ever mag-investigate sila dito. So, dito tayo mag-focus mamaya sino yung nagpapasok sa ICC. Hindi daw si PBBM. May ibang tao, ibang grupo. Okay, dagdag ng Pangulo, dating Pangulo. Sabi nga ni Secretary Remulla, they must only be visitors, yung ICC. They must only come as visitors. Oras na mag-conduct sila ng judicial probe dito, that is a sovereign function. Then they can be arrested for exercising a sovereign function because they are not allowed. So, okay, another topic ito, yung in kaso na magpasok ang ICC na mag-imbestiga. Okay. So dito tayo. To me, this is a welcome development, yung pahayag ng dating Pangulo na walang kasalanan si PBBM dahil hindi niya ginawa yun. So sana kakalma na ang tensyon between sa incumbent president at yung dating presidente. Kasi madidivide ang ating bansa pag nagpatuloy ang kanilang iringan. Ang kawawa ay ang taong bayan. Okay, so walang kasalanan. So, sinasabi ng dating presidente na may ibang tao na may kagagawan sa pagpasok ng ICC. So, ang tanong, sino ang mga yun? Hindi niya pinangalanan, but you have your guess, you have my guess. Maybe our guesses are the same. Dalawang tao man lang ito, yung nanggugulo dahil sa sobrang ambisyon sa politika. Gusto nila perpetuate themselves in power. Kaya ito, yung ICC na yan, kahit ilang beses na sinasabi ng Pangulo na they are not allowed, and I believe it. Kaya lang itong grupo na ito, na pinapangunahan ng dalawang tao, gusto nilang ipindaw ng mga Duterte. Hindi lang si former President Duterte, isinasama nila si BP Inday Sara. Kaya bago lang, lumutang na naman yung Arturo Las Cañas na idinadawit si BP Sara sa extrajudicial killings alleged panahon ng mayor pa siya sa Davao City. Na mabuti na lang nagsalita si ex-senator Lacson na walang credibility itong Las Cañas na ito dahil pabago-bago ang kanyang testimony. So, sabi naman ni BP Sara na kung totoong may ginawa siyang masama as city mayor, may extrajudicial killings, chinalis niya yung si Las Cañas na mag-file ng murder cases dito sa korte sa Pilipinas. Wala namang ginagawa. Bakit ICC pa? So, I hope this will be put to rest yung issue ng ICC. Sana maging firm ang Pangulo. Ilang beses niya niyang sinasabi na walang jurisdiction ng ICC.
And welcome development itong latest na pahayag ni Secretary Remulla na wala nga. So, if this is true, lumalabas na si Secretary Remulla sumusunod siya sa linya ni PBBM. And that's good. Dahil from President to DOJ Secretary, may chain of command o may authority talaga. At sana ito na ang official line ng gobyerno na wala talagang jurisdiction at hindi makikipag-cooperate ang Philippine government. Kasi in kaso na maiba ang ihip ng hangin, yung mag-prevail, yung sinasabi ko na ibang grupo na nakikialam, nako, masalimuot, magkakaroon, sana hindi. Kailan kung darating ang panahon na ang matutupad yung grupo na gustong magpapasok sa ICC, magkakaroon ng political instability kasi magrereklamo ang maraming tao dahil maraming tao na ayaw na maaresto o ayaw makialam ang ICC sa nangyaring drug war panahon ni PRRD. You can just imagine, pagdating ng panahon, ang PNP or AFP uutusan na ng gobyerno na arestuhin ang ating former president. Anong gagawin ng taong bayan? I still believe maraming taong bayan na magreklamo, and I don't know what form of reklamo yung kanilang kaya magiging unstable na ang political situation. Kaya sana hindi ito mangyari. Okay? Sana mag-prevail ang kagustuhan ng Pangulo. Okay. So, dito ang punot dulo lahat nito, malala nyo, is yung prayer rally sa Davao 2 weeks ago. Nang dahil lang ito sa charter change. Sana itong charter change na ito o yung People's Initiative matuldukan na. Dumadami na ang panawagan, mga bishops, mga religious, civic, cause-oriented groups na nanawagan na dapat magkaroon ng reconciliatory talks between PBBM and PRRD. And I hope ito na ang simula, itong ganitong pahayag ng dating Pangulo na hindi niya sinisisi si PBBM. This is a good sign. Sana may mag-mediate. Sino ba ang magaling na mediator o yung respetado sa dalawang presidente na ito na mag-mediate, na mag-usap. Kailangan ngayon ng ating bansa dahil there's no time for politicking dahil naghihirap ang taong bayan eh. Tumataas ang presyo. Lalo na ngayon, mag-i-El Nino, di ba? Presyo ng bigas. Saan ba ako galing? Kahapon. Nako, yung lugar na pinuntahan ko kahapon, isang isla dito sa Mindanao. Pinakamurang bigas doon, 58 pesos eh. Ang gasolina doon, crudo is 70. Yung gasolina 73, 74. So, ito ang ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, paano matulungan ang taong bayan na makasurvive. Ang El Nino nagsimula na at baka hanggang Mayo. Nako, tatagal pa yan at kawawa ang mga probinsya ngayon na apektado ng El Nino. So, dapat dito tayo mag-focus. Sana, yung People's Initiative na yan, matuldukan na. Sana yung bagong na-discoveryhan na 26.7 billion na ayuda. Pwedeng ituloy ito. Ituloy, ibigay sa mga nangangailangan, ayuda nga eh. Aakap ayuda para sa kapus palad.
kapos sakita, ganon. Ibigay para maibsan yung paghirap itong panahon ng El Nino na grabe, ulitin ko, ang bigas, halos 60 pesos na ang bigas. So, dito muna tayo mag-focus, magkaisa, mga political groups na yan, at kalimutan, malayo pa ang 2028. Anyway, yung 2025, malapit na yan, unahin ang mas, maganda rin yung nangyari na nag-commit na si Senate President Zubiri at Speaker Martin Romualdez na itigil na ang world war, ang alitan ng Senado at Kongreso, at mag-focus na lang sa mas kailangang ayusin, economic provisions, charter chains at iba pa. Sana tuloy-tuloy na ito, yung babalik yung magandang relasyon ng Marcos at Duterte na kampo.